ligtas na araw, mga ka-bravest. Narito po ang episode ng Tanong Mo, Sagot Ko 2025 edition. Para po sa katanungan natin ngayong episode, kasama po natin ang mga Baguio Central University Criminology OJT natin na sina De La Cruz at Gregorio. Yes, ma'am, katanungan niyo po. Sir, tanong ko lang po sana, bakit po binubugahan ng mga bombero yung mga katabing kabahayan? Yung sinasabi niyo po during firefighting yan, no? Pag may sunog po tayo. Opo, sir. Sa inyo po, ma'am? Follow-up question lang po. Ano po yung mga rationale nila? So, bakit nga ba kailangan natin gawin yon? Opo. Yes, ma'am. So, ang katanungan niyo po ay sasagutin ni SFO2 James D. Agnat. Sir! Magandang katanungan yan, mga binibini. Ang tawag ng bombero sa strategy na yan ay cover exposure. Ang cover exposure ay isang taktikang ginagawa ng mga bombero upang maprotektahan ang mga kalapit na struktura o ari-arian na hindi pa nasusunog ngunit nanganganib na madamay o masunog dahil sa init, usok o paglipat ng apoy mula sa pangunahing sunog. Halimbawa, kung may nasusunog na bahay at katabi nito ay may isa pang gusali, maaaring itutok ng mga bombero ang tubig o cooling o di kaya maglagay ng protective measures sa katabing gusali para hindi madamay ng apoy. Layunin ng cover exposure, pigilan ang pagkalat ng apoy sa iba pang gusali o bagay. Protektahan ang ari-arian na nasa paligid ng nasusunog na lugar. Mapanatili ang kaligtasan ng mga tao at ng komunidad. Ano ang mga paraan ng pagsasagawa ng cover exposure? Pagtutok ng tubig sa exposed na parte ng gusali. Paglalagay ng fire break o harang upang hindi makatawid ang apoy. Pagbabantay at pagmonitor sa mga kalapit na struktura para agad maagapan. Sa madaling salita, ang cover exposure ay pagbibigay protection sa mga gusali o ari-arian na hindi pa apektado ng apoy pero nasa panganib na masunog. Yan po ang kasagutan sa inyong tanong. Maraming salamat po mula sa inyong Baguio's Bravest.